At kaugnay po ng mga pagsabog sa Holo Cathedral, sa Sulu makakausap naman natin si AFP Western Mindanao Command Spokesperson, Lieutenant Colonel Jerry Besana. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po at magandang tanghali sa lahat ng po ng tagapakinig. Una po sa lahat, sir, natukoy na ba natin kung sino yung nasa likod ng pagsabog na ito? Sa ngayon po, patuloy po yung ginagawang post-class investigation ng ating EOD team. Katuwang po yung EOD team din ng kasama na PNP. At dahil po tayo dyan, matutukoy po sino man ang mga perpetrators ng naganap na pagsabog or terrorismo nito sa bayan po. Colonel Besana, sinasabi po na posibleng ang Abu Sayyaf po ang nasa likod nito. Ano po ang nakikita nyo rito? Gaano kalaking posibilidad na Abu Sayyaf nga ang nasa likod nito? Malaki po ang posibilidad. Unang-una, yan po ang talagang pinaka-primary na terrorist group na sinututukan natin dyan sa... But of course, sa ngayon, mahirap po mag-good at kailangan po hintayin natin yung post-class investigation na kinakandak ng ating EOD. Dahil technical po yan, mahirap po magturo lang tayo ng mga kamay natin ituro po sino. So, hintayin po natin yung resulta. Sa matagal na panahon po, Colonel Besana, parang hindi na natin masyadong naririnig itong Abu Sayyaf na ito. Gaano pa ba kalakas na puwersa itong Abu Sayyaf na ito? At sila po ba ay in coordination with other terrorist groups, sir? Tama po yun. At yan po yung tuloy-tuloy na ginagawang pursuit operation na naririnig natin halos sa linggo-linggo na ginagawa ng ating Joint Task Force Sulu. Kaya malakas, mataas yung probability. At alam din natin na may kaugnayan sila ng iba pang mga terrorist group na tinututupan natin dito sa area ng Western Mindanao Command. Gaano kalaking puwersa pa po sila itong Abu Sayyaf po na ito? Sa ngayon po ay base po doon sa last or latest namin na validation, umabot pa rin yan sila ng mahigit na 200. But of course, yung grupo nila ay kumukonti dahil na po tuloy-tuloy din aside doon sa mga nan-neutralize natin during na direct operation, na mga combat operation. Marami na rin po yung nagbabalik loob ng mga dating membro ng mga Abu Sayyaf group. So, inaasahan natin tuloy-tuloy yung ating nagtuloy pa rin na opisina namin sa kanila. Oo, kasi Colonel, alam naman natin na talagang mahigpit po yung seguridad na pinatutupad po sa buong Mindanao, especially with the martial law being in place. Paano po kaya nangyari na may mga ganito pa rin po na nakakalusot, Colonel Besana? Unang-una, opo, tama po yun. Unang-una po, sinasabi natin, hindi po reason or hindi po solusyon yung military or security lang ng military at ng PNP. Kailangan pa rin po ang key o pinakasusi pa rin ay yung pag-ugnayan at pagtulungan ng lahat ng stakeholders natin sa isang community. So ito po malamang ay nakaligtaan lang sa gagawan po natin ng masusing investigasyon ito para malaman talaga kung anong nangyari. Katatapos pa lamang, Colonel Besana, ng plebisito po, posible kayang may kaugnayan ito dyan? Or ano ba, talagang nagpapakita lang muli ng puwersa itong mga nasa likod ng mga pagsabog na ito? Mahirap po tayong magagawa ng conclusion sa or sa oras na ito. Hintayin po natin magiging resulta ng post-class investigation dahil matitrace po natin kung kanino lang galing or source ng pampasabog na ito kung sino talaga yung mga perpetrators. So that's the time po, magbibigay tayo ng update kung kanino talaga ang motibo ng ginawang pagpapasabog at terorismo na naganap sa una. Yes, we understand, Colonel Besana, pero ito pong ginawa nilang pagpapasabog sa mismo pang katedral. Ano po ba ang nakikita natin? Ano po ang basa natin dito? Sa ngayon po, mahirap po magbigay ng assessment. Kailangan mag-doon muna tayo ng kompletong mga detalye at talagang or ground natin para magturo kung sino po ang perpetrator. Darating po tayo dyan at magbibigay po tayo ng update para malaman kung sino at malaman din natin mga kababayan kung ano talaga ang dahilan. Sa ngayon po, mahirap tayong magpalabas ng mga unfounded na po yan. So, hintayin na po natin yung resulta. Yung Holo Cathedral po, syempre, I know that martial law is in place in the whole of Mindanao. Pero ito pong cathedral na ito, particular ba ito sa talagang mahigpit na binabantayan? Tama po yun. Lahat naman po, hindi lang po ang cathedral, lahat po ng matataong lugar ay binabantayan natin. Kaya nga lang po, hindi talaga natin iwasan na may nakakalusot. So kaya nga po lang po natin pinapanawagan sa ating mga kababayan na magtulong-tulong po tayo at magkaisa sa pagbabantay dahil hindi lang po ang military ang stakeholder natin dito ay lahat ng mga kababayan. Dahil kadalasan po ang nakakalungkot, yung mas marami po talagang siging biktima ng mga ganitong klase ng terorismo, yung mga innocent civilian.
Okay. Nais lang din po naming malaman na Colonel Besana kung ito po bang insidenteng ito prior to this, kasi karaniwan lagi pong nagtatanong mga taga-media, meron po ba tayong nakuhang intelligence report kahit na hindi pa validated prior to this? Meron po ba tayong mga nakuhang ganito prior to this incident? May mga na-receive kayong information? Meron Opo. po, tuloy-tuloy po yan. But of course, we have to validate and confirm with other sources. At talaga, kaya nga po, ngayon na naka-implement pa rin, in effect pa rin yung martial law. Talagang naisip po yung ginagawa natin na security, particularly sa huli at yung panig ng area dito sa Western Mindanao naman. But of course, kailangan natin tulong at pakikita ng bawat isa. Yung mga intelligence report po, hindi natin isinaisantabihan, binavalidate at tinututukan po natin lahat. At linawin lang po namin, Colonel, kung sino po ba exactly yung nakatoka magbantay dyan sa Jolo Cathedral? Ang AFP o PNP? Ang Armed Forces po, siyempre po, yan po ay under ng PNP, but of course, may sumama po tayo ng 33 Infantry Battalion na nakakalat po sa buong Jolo. Hindi lang po dyan sa Cathedral, sa Pier, yung mga matatang lugar. But of course, kung tropa ng siyempre, sa lahat ng ay nandiyan. Kaya nakita po naman natin, marami din po sa tropa natin ang naging biktima dito. Alright. Bago po kami magpaalam, hihingi na lamang po kami ng mensahe dahil lalo po sa ngayon na talagang marami po yung nangangamba, matinding takot po ang idinulot nitong nangyaring pagsabog na ito at ganun din po kung ano po yung assistance na ibinibigay natin dun sa mga sugatan pa at binibigyan ng paunang lunas ngayon or ng lunas dun sa mga ospital. Sa ngayon po ay yung aming po priority ay pagtutok ngayon para marespondihan yung mga medical requirements, medical assistance ng ating mga kababayan na mga nasakit dito, nasaktan. Kaya nga po sila yung iba ngayon ay na-evacuate na natin dito sa Zamboanga City. And at mga tropa natin, Joint Task Force Sulu, ay pinakalat na po si General Pabayo para din malaman kung sino-sino pa yung mga nangangailangan ng medical attention. Well, as to security na ay medyo isolated naman po na itong area at na-heightened alert na po yung tropa natin. So rest assured that the AFP and the PNP counterpart will control sa area ng Jolo. At yun na rin po ang tropa natin sa buong Western Mindanao Command ay alam ko rin po para wala po ng similar terrorism. So yun na nawagan natin. Number one, may po ang commander, particularly po sa Western Mindanao Command dyan sa De La Vega, sa mga victims po, particularly sa mga innocent civilian at po sa ating mga sundalo. At ano po, nandito pa rin yung PNP para tulungan sa lahat po ng stakeholders natin dito sa area. At kinukti na po sa lahat yung ito pong naganap ng turismong ito. Maraming salamat. Alright. Kaisa niyo po kami sa panalangin para manatiling ligtas at manaig ang kapayapaan dyan po sa inyong lugar. Marami pong salamat, AFP Western Mindanao Command Spokesperson Lieutenant Colonel Jerry Besana.